Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Binabati po namin ang lahat ng nanonood o nakikilahok online, ang ating online congregation na nanonood sa YouTube o sa Facebook. Welcome po sa inyong lahat. And yun din naman pong nakikinig sa 702 DZAS. Binabati po namin kayong lahat ngayong hapong ito. Ngayon mga kapatid, tayo dadako sa ating pananalangin bilang isang kapuluran. At bilang paghahanda, nais ko lang pong sabihin na walang mas mahalagang panahon sa ating buhay bilang isang iglesia na kung saan tayo dapat ay magkaisa sa ating pananalangin. Hindi lamang po sa panahon na ito, kundi sa tuwi-tuwi na. Sa inyong mga sariling mga tahanan, lagi po tayo dapat nananalangin. Hindi lamang po dahil meron po tayong pandemya na nangyayari, kundi dahil kumikilos po ang Diyos sa ating kalagitnaan at ipinapamalas niya sa atin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pamamahala sa lahat ng bagay. Kaya tayo po ay lalong dapat manalangin sapagkat tayo ay mga anak niya at mga kasama sa kanyang kaharian at sa kanyang sambahayan. Ang sabi po sa Psalm 42 verses 1 to 5 ay ganito: Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, "Nasaan ang iyong Diyos?" Ang mga bagay na ito ay aking naaalala habang sa loob ko ay binubuhos ko ang aking kaluluwa kung paanong ako'y sumama sa karamihan at sa paglakad sa bahay ng Diyos. Sila'y aking pinatnubayan na may awit at ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan. Napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Bakit ka nanlulumo, o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Tunay nga, Panginoon Diyos, na sa mga panahon ngayon, nababagabag po ang aming mga kalooban. Dahil sa aming pakiwari, kayo po ay nagpapamalas ng inyong kapangyarihan, ng inyong soberenya, ng inyong kapamahalaan sa lahat ng buong daigdig. Lahat po ay umuyuko at nakikita ang inyong kamay. O Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Sapagkat sa iyong pagpapamalas ng iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian ang nakikita ng lahat. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala pong katulad ninyo. Wala pong katulad ninyo sa inyong kapangyarihan. Wala pong katulad ninyo sa inyong karunungan. Wala pong katulad ninyo sa inyong kalwalhatian, O Diyos na mahabagin. Tignan niyo po ang inyong bansang Pilipinas. Kami po ay biyayaan ninyo. Biyayaan ninyo, Panginoon, ng inyong pagmamahal at mahabaging kagandahang loob. O Panginoon, marami po sa amin ang nasa sadlak sa kalungkutan dahil siguro, Panginoon, hindi nila nakikita na sa likod ng pandemyang ito ay ang inyong makapangyarihang kamay. Siguro, O Diyos, sila ay nababagabag sapagkat hindi nila natitiyak sa kanilang mga puso na sila nga ay sa inyo na. O Diyos, napakagandang panahon, Panginoon, upang maihayag ang inyong pag-ibig at ang inyong mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Sapagkat lahat ay tumitingala ngayon sa inyo. Lahat ay nananalangin, O Diyos, kahit sila man ay naniniwala sa inyo o hindi,
napipilitan ng lahat, O Panginoon, na yumukod at lumuhod at tumawag sa inyong banal na pangalan. Di ba nga, O Diyos, na ito ay patunay na sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan ngayon ay nakikita ng lahat na kayo ang Diyos at wala nang iba na katulad ninyo. O Diyos, maging tapat nawa kami na iyong mga anak, na iyong mga alagad, na mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Maging tapat nawa kami, Panginoon, sa aming pagtataguyod sa aming kalagitnaan ng inyong kaharian sa pamamagitan ng pamamahayag ng inyong mabuting ebanghelyo. Panginoon, lalo niyong pagibayuhin ang aming mga gawain sa pag-share, Panginoon, ng gospel sa mas marami pang tao. Sapagkat marami ang nagugulumihanan, marami ang nalulungkot, marami ang nababagabag. At ito ang pinakamagandang panahon, Panginoon, upang aming mahibahagi sa kanila ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming pagtulong sa kanila, sa pamamagitan ng aming pangangamusta sa kanila, at sa aming pananalangin para sa kanila. O Diyos, marami ang lumalapit sa inyo. Mas marami pa kaysa dati. Kaya kami ay nagpupuri sa inyo. Sa gitna ng pandemyang ito, Panginoon, marami nga ang nagkakasakit, marami ang nahihirapan, marami ang nawalan ng trabaho. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ay tapat. Kayo ay tapat, Panginoon, na maghahatid ng inyong biyaya sa aming kalagitnaan. Kayo, Panginoon, ay laging tapat. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang iyong iglesia, ang Green Hills Christian Fellowship, lahat ng aming gawain, lahat ng aming pananambahan sa iyo. Pagpalain mo ang aming gawain ngayong hapong ito. Nawa ang aming pananalangin, pagpupuri, pag-awit, at pag-aaral ng inyong salita ay maging kaaya-aya at kaibig-ibig sa inyo. Ito ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Okay, let's be real with ourselves for a moment. Have you ever asked yourself these questions? Where is God? Does he see everything that's happening? How do I know if God is in control when it seems like his kingdom on earth isn't making any significant change? Evil is rampant and morals are declining. Is God really at work? What's holding me back from faithfully obeying God and submitting to his sovereign will in all aspects of my life? What about church? Am I even seen? Is there any point in reaching out and helping out? How can I share God's redemptive love to others when I myself am struggling with loneliness, insecurity, and fear? It sure seems like my life and faith need rebuilding. How can it start? Where do I even begin? The call to return to God is clear. It's time for that second chance that God is always willing to give. The book of Nehemiah helps us discover how. Together, let's seek the exaltation of God. It's time for recommitment. Mga kapatid, tunay nga na kailangan tayong manumbalik sa ating Diyos at pagibayuhin ang lahat ng ating ginagawa upang tayo ay lalong maging malapit sa Kanya. At sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, ang salita po ng Diyos na ating babasahin ay nasa Nehemiah chapter 3. Babasahin ko po ang verses 1 to 5 at ang verses 27 to 32. Pag-aaralan po natin yung buong kabanata, ngunit yan lang po ang mga talatang aking babasahin. Nang magkagayoy, si Eliasib, na pinakapunong pare, ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pare at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa Tore ng Sandaan
at hanggang sa tore ng Hananel. Kasunod niya ay nagtayo ang mga lalaki ng Jericho, at kasunod nila ay nagtayo si Zakur na anak ni Imri. Ang pintuan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Senaa. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at mga halang. Kasunod nila ay nagkumpuni si Meremot na anak ni Urias na anak ni Hakos. At kasunod nila ay nagkumpuni si Mesulam na anak ni Berekias na anak ni Mesesabel. At kasunod nila ay nagkumpuni si Sadok na anak ni Baana. Kasunod nila ay nagkumpuni ang mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga maharlika ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang mga Panginoon. Verse 27 po. Kasunod niya ay kinumpuni ng mga Tekoita ang ibang bahagi sa tapat ng malaking tore na nakalabas hanggang sa pader ng Ophel. Sa itaas ng pintuan ng kabayo, ang mga pari ay nagkumpuni bawat isa sa tapat ng kanyang sariling bahay. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Sadok na anak ni Immer sa tapat ng kanyang sariling bahay. Kasunod niya ay nagkumpuni si Shemaya na anak ni Shekanias na bantay sa silangang pintuan. Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Hananias na anak ni Shemayas at ni Anun na ika-anim na anak ni Salaf ang ibang bahagi. Kasunod nila ay kinumpuni ni Mesulam na anak ni Berekias ang tapat ng kanyang silid. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Malkiya na isa sa mga panday ginto hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal sa tapat ng timpuan ni Hamifkad at sa itaas na silid ng panulukan. At sa pagitan ng itaas ng silid ng panulukan at ng pintuan ng mga tupa, ang mga panday ginto at ang mga mangangalakal ay nagkumpuni. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Mga kapatid, siguro po iniisip ninyo, ano bang klaseng scripture reading yon? Parang wala akong kilala dun sa mga pangalang binasa ni Pastor. Hindi po mahalaga siguro masyado yung mga pangalan mismo, ngunit kung mapapansin nyo ay isinaad ko po ang mga importanteng salita. Katulad ng kasunod niya at sa kanilang mga tahanan. Mga kapatid, ang ating pong serye ay mga serye ng mensahe sa Nehemiah na muling pagtatalaga ng bayan ng Diyos sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ang tema ng seryeng ito. Ang seryeng ito o ang aklat na ito, maraming nagsasabi ay maraming mapupulot na katuruan para doon sa mga gustong mamuno, yung mga gustong magaling na maging magaling na pinuno. Tunay nga ho yan, mga kapatid. Pero sana po makita natin ay hindi ang pamumuno ni Nehemias mismo, kundi ang pamumuno ng Diyos sa pagkilos ng bayan ng Diyos. Yan po ang kailangan nating makita. Sapagkat si Nehemiah po, katulad po ng bawat isa sa atin, katulad ng inyong lingkod, ay isang lingkod lamang po ng Diyos na ginamit niya sa kanyang pamumuno, sa kanyang sariling bayan. So ang mensahe po natin ngayong hapon ay ang pagkilos ng Diyos sa gawain ng bayan ng Diyos. Ang isa pa po ninyong mapapansin dito po sa chapter 3. Bagaman ito po ay journal ni Nehemiah, hindi po siya mababanggit dito sa chapter na ito. So ang sabi ng iba, hindi ba siya kasama sa gawain? Hindi po siguro ganon. Sapagkat kung naitala niya ang bawat lugar sa palibot ng Jerusalem na itinatayo at ikinukumpuni, natural po, siya po ay naroon. At siya po ang nangangasiwa sa mga gawain ng buong bayang Israel.
So, sana po makita natin na hindi po lamang isang tala ito ng pagtayo ng bakod ng Jerusalem. Meron pong itong espiritual na kahulugan. Hindi lamang po puro para sa bayang Israel noon, kundi para din sa atin ngayon. Sapagkat mga kapatid, kung hindi po naitaguyod ang bakod ng Jerusalem, at kung hindi po naipanumbalik ng bayan ng Diyos ang pananambahan sa templo ng Diyos nung panahon na yon, at kung hindi po sila nakabalik, yung mga tira ng mga itinapon sa ibang bansa na mga Hudyo, kung hindi po sila naibalik at naipagtaguyod, ay mga kapatid, hindi po siguro tayo Kristiyano ngayon. Ganun po kaimportante at kahalaga itong pagtatayo ng bakod na ito. Ang isa pa natin kailangan kaisipan, mga kapatid, sa mensaheng ito ay ang pagtatayo po ng bakod ay isang parang larawan sa atin ng ating pagtatayo ng ating mga gawain bilang isang iglesia. Itong pandemya pong ito, medyo naikalat po niya tayong lahat. Bagaman hindi po tayo nasira bilang isang iglesia, at kung ako po'y tatanungin ninyo, buhay na buhay po ang GCF kahit na po tayo ay magkakahiwalay. Kaya lang po, sa panunumbalik siguro ng pangkaraniwang buhay, pagka nanumbalik na po tayo at nasawatan na po itong pandemyang ito, ay kailangan po nating itaguyod muli ang sama-sama nating pakikiniig sa isa't isa at ang sama-sama nating pakikipag-ugnay sa isa't isa upang sama-sama po tayong gumawa para sa kaharian ng Diyos. Ito pong paggawa ng bakod sa Jerusalem ay isang pagbaliktad ng kahihiyan at kaparusahan na idinulot ng Diyos dahil sa pagkakasala ng kanyang sariling bayan. Sabi ni Nehemiah sa Nehemiah 2:17, pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, sabi niya, nakikita ninyo ang magulong kalagayan natin, kung paano ang Jerusalem ay guho at mga pintuan nito ay nasunog. Halikayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi na tayo magdanas ng kahihiyan. Sapagkat napakamalaking kahihiyan po noon, mga kapatid, na ang kanilang mga bakod at pintuan ay nagunaw at nasunog dahil sila po ay bukas sa lahat ng kanilang mga kaaway. At sila po ay naging tampulan ng mga panloloko ng kanilang mga kaaway dahil nga po sira ang kanilang lungsod. Kaya napakahalaga po ng kanilang gawain na ito. Hindi lamang po ito pagtatayo ng bakod. Mga kapatid, ang pagtataguyod ng templo at ng bakod ng Jerusalem ay isang hakbang sa pagtupad ng Diyos ng kanyang ipinangakong pagtubos sa kanyang mga hinirang. Nangako po siya na ibabalik niya ang kanyang bayan sa Jerusalem at magmumula roon ang isang remnant ng mga Israelita na maghahatid ng ebanghelyo sa buong mundo. Yun po ang mas malaki at mas malawak na layunin ng pagtataguyod ng templo at ng bakod ng Jerusalem. Dahil alam ng bayan ang mas malawak na kahulugan ng pagtatayo na ito, mabilis na lang na itaguyod muli ang bakod. At nagulat pa nga ho ang kanilang mga kaaway na sa kabila ng kanilang panunuligsa at sa kanilang mga pananamba doon sa mga gumagawa sa bakod, sa kabila po ng lahat ng kanilang oposisyon, ay naitayo po in 52 days po, no? Ang bakod na ito ng Jerusalem. Hindi po madaling gawin yon sapagkat, at kaya naman po nila nagawa dahil kumilos po ang Diyos, ng Israel nung panahon na yon, gayon din siya kumilos sa kanyang iglesia ngayon kapag ang mga sumusunod ng mga sangkap, mga kapatid, ay magkakaroon tayo nito. Ito po mga sangkap ng pagkilos ng Diyos sa gawain ng bayan ng Diyos. Una sa lahat, ang pangunguna ng mga pinunong espiritual. Yung mga spiritual leaders po, ang unang makikitang kumilos dito sa pagtala ni Nehemiah
ng gawain ng pagtataguyod ng bakod. Ang sabi sa verse 1, nang magkagayoy si Eliasib, ang pinakapunong pari, so high priest, ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari, lahat ng ibang mga pari na nasa linya po niya. Ay kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pintuan niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa Tore ng Sandaan at hanggang sa Tore ng Hananel. Sa atin po ay medyo pambihira po itong mga lugar na ito. Hindi po natin nakikita. Pero kung maghahanap po kayo ng mapa at maraming Biblia po ay may mapa ng Jerusalem noong panahon na yon, makikita niyo po na ang pintuan ng mga tupa ay nasa dakong hilaga ng Jerusalem, na halos katabi po siya ng templo. Ang templo po ay naririto, ang pintuan po ng tupa ay nandun sa mga bandang north, na dakong hilaga ng Jerusalem, at katabi ng templo. Dito po sa pintuan ng mga tupa, kaya po siya tinawag ng gano'n, dito po nagdadaan ang mga inaalay na tupa para sa pagbabayad sala ng mga Hudyo sa kanilang pananambahan. At mahalaga ito sa buhay pananambahan ng Israel. Tiyak na mahalaga na maunang mabakuran ang bukanan ng templo. Kaya po doon nag-umpisa ang trabaho. Ang templo po ang siyang sentro ng buhay ng bayan at simbolo ng pinangakong pagliligtas ng Diyos. Naalala nyo, meron tayong series na inaral natin kung ano ang simbolo o ang larawang ipinapakita ng tabernakulo o ng templo. At kung paano nito inilalarawan si Kristo Jesus mismo na ating tagapagligtas. Kaya po napakahalaga na maitayo muli ang templo at mabakuran ito at maprotektahan sapagkat yan pong templong yan ay simbolo o larawan ng pangakong pagliligtas ng Diyos pamamagitan ni Jesus. Ang pinakapunong pari mismo ang nanguna sa paggawa at sa pagtatalaga ng pintuan ng tupa hanggang sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, siya po mismo ang high priest. Usually po ang high priest, hindi po sila manggagawa, no? At kung minsan po may mga katandaan na po yan, pero hindi po. Nagtaas po siya ng sleeve niya at nagbanat ng buto upang siya ay makilahok sa pagkukumpuni ng bakod at ng mga pintuan doon sa kanilang lugar sa hilaga. Mahalaga ang kasipagan, mga kapatid, sa pamumunong espiritual ng bayan ng Diyos. Lalo po doon sa mga tinatawag ng Diyos na mamuno sa kanilang, sa mga iglesia. Halimbawa, kaming mga kapastoran ninyo, mga elders at pastors, no? Pareho lang po yun, ano? Baka ho kayo na nalilito. Ang elder po ay pastor, ang pastor po ay elder. Wala pong pagkakaiba. Hindi ko nga po alam kung bakit dalawa ang pangalan, pero meron pong dahilan ng Panginoon para doon. Pero mga kapatid, yung pong mga tinawag na maglingkod sa pamumuno ng bayan ng Diyos, ng iglesia ng Diyos, ay hindi po dapat nahahanapan ng katamaran. Sapagkat sipag po ang kailangan sa lahat ng pamumunong espiritual. Kung ang sipag ay kailangan sa pamumunong material, lalo naman pong sipag ang higit na kailangan sa pamumunong espiritual. Yan po ang unang sangkap. Pangalawa, ang pangunguna ng mga pinunong may pusong maglingkod. Yung pong may pusong maglingkod ng mga pinuno. Babasahin ko po ang ilang mga talata at i-emphasize ko po yung mga importanteng salita. Verse 9, kasunod nila na nagkumpuni si Rephaias na anak ni Hur na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Verse 14, ang pintuan ng dumi ay kinumpuni ni Malkiah na anak ni Rekab na pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Muli niya itong itinayo at itinilagay ang mga pinto, mga kandado at mga halang niyon. Verse 15, ang pintuan ng bukal ay kinumpuni ni Shalom na anak ni Kolhose na pinuno ng distrito ng Mispa. Muli niya itong itinayo
at tinakpan. Inilagay ang mga pinto, kandado at mga halang neon. Kanyang ginawang pader ng tipunan ng tubig ng Shelah sa tabi ng halamanan ng pananghari hanggang sa mga baitang na paibaba mula sa lungsod ni David. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Nehemias. Si Nehemias po, hindi po si Nehemiah, dahil iba po ang pangalan ng kanyang tatay dito. Si Nehemias na anak ni Asbuk na pinuno ng kalahating distrito ng Bethsur hanggang sa dakong katapat ng mga libingan ni David, hanggang sa tipunan ng tubig na gawa ng mga tao at hanggang sa bahay ng mga mandirigma. Kasunod niya ay nagkumpuni ang kanilang mga kapatid, si Binui na anak ni Henadad, na pinuno ng kalahating distrito ng Keilah. Kung mapapansin po ninyo, yung salitang pinuno ay paulit-ulit na binasa ko. Mga 5 o 6 na beses. Ang implikasyon po nito, yung pong buong lungsod ay hinati ni Nehemiah sa ilang mga distrito, yung iba kalahating distrito, ibang buong distrito, at kanyang ibinuklod ang mga pamilya o mga magkakagrupo o magkakabarangay kumbaga, no? At yung mga pinuno nila ang nauna sa pangungupuni ng bakod ng kanilang distrito, no? So meron pong organisasyon na iginawad si Nehemiah dito po sa gawain ito. Kung para ninyo masundan, nag-umpisa po tayo sa norte, sa pintuan ng mga tupa, no? Ni Eliasib, no? Naalala nyo. Ngayon po ay ganyan po ang ating paggawa. Ang pagtala po ni Nehemiah ay pagganito. Nagpapunta po sa west side, no? Sa inyong west side, no? Kasi po nakaharap po ako sa inyo. So nasa west side po siya. At yung mga binasa ko po na lugar, no? Yung libingan ni David, yung distrito ng Keilah, yung tubig ng Shelah ay nasa southwest side na po ng Jerusalem. So, ang paggawa po ng bakod o at least ang pagtatala ni Nehemiah ay pagganito po ang direksyon. No? Para ma-imagine niyo po ng konti. Hindi nahiyang magbanat ng buto ang mga pinunong lokal ng iba't ibang distrito ng lungsod ng Israel. Maayos ang pagkakahanay ng lahat ng mga pinunong lokal para sa isang gawain para sa buong bayan, hindi lamang po sa kanilang distrito, kundi sa buong lungsod. Naging malinaw sa kanila ang mas malaking kalooban ng Diyos para sa pangkalahatan. Hindi naging hadlang ang kanilang mga posisyon. Sila po ay mayroong mataas na posisyon bilang mga pinuno ng mga lokal na distrito, ngunit sila ay nagbanat din ng buto at sumama sa paggawa. Malinaw ang balikatan at sama-samang paggawa. 41 times po dito po sa chapter na ito nabanggit ang mga katagang kasunod nila, kasunod niya, o pagkatapos niya. No? 41 times po na binanggit dito sa chapter na ito. Meron pong 46 groups, different groups. Mga Levita, mga kung sino-sino, mga pamilya ni ganyan, mga anak ni ganito. 46 groups po ang nabanggit sa buong chapter 3. Nakalahok dito sa gawain ito. Ang bawat pinuno ng 5 o 6 na distrito ng lungsod ng Jerusalem, bagaman sila ay may mataas na posisyon, sila po ay mayroong puso ng paglilingkod. Yan po ang kailangan natin sa ating bayan, hindi ho ba? Yan din po ang talagang kailangan natin sa ating mga pinuno rin at mga naglilingkod at ang ating mga ministro sa ating iglesia. Merong puso ng paglilingkod. Merong kasipagan at merong pusong maglingkod. Napaka-importante pong sangkap yung dalawang yan. Mapapansin po nyo, katulad ng lahat ng gawaing bayan, meron pa ring mga pasaway. Merong hindi nakikisama. Sabi sa verse 5, kasunod nila ay nagkumpuni ang mga Tekoita, ngunit, may ngunit, no? Hindi nilagay ng kanilang mga maharlika
Naku, yung mga mayayabang, yung mga mayayaman na maharlika, ang kanilang mga lieg sa gawain ng kanilang mga Panginoon. Meron pong hindi nakisama, no? Yung mga noble, yung mga nobleman, no? Yung mga mayayaman, mga aristokrato, no? Hindi po sila nakisama sa paggawa ng bayan. Sa lahat po ng gawain, meron pong ganon. Meron pong pasaway, meron pong hindi nakikisama. Huwag po kayong magtaka dahil tayo po ay tao at tayo po ay makasalanan, no? Sa lahat ng paggawa, kahit na po sa iglesia, meron po palaging kontrapelo, no? Meron pong palaging kontrabida. Ang pelikula po, kung walang kontrabida, walang kwento, no? So mga kapatid, asahan niyo po na kung tayo po ay gagawa para sa kalwalhatian ng Diyos, meron po talagang kokontra sa atin at meron pong talagang hindi makikisama sa atin. Asahan po natin yan. Isa po yung realidad sa ating pagkilos bilang bayan ng Diyos. Tingnan po natin yung pangatlong sakap. Ang paglahok ng lahat ng klaseng propesyon. Yun po ang makikita natin dito. Babasahin ko po ang ilang talata, no? At yung ibang mga propesyon na nakita natin nakilahok dito sa pagtatayo ng bakod. Verse 8, kasunod nila ay nagkumpuni si Uziel na anak ni Yahayas na panday ginto, goldsmith po. Isa yan. At kasunod nila ay nagkumpuni si Hananias na isa sa mga gumagawa ng pabango, perfumer. No? At kanilang muling itinayon ang Jerusalem hanggang sa maluwang na pader. Nandito na po yan sa southwest side ng city. Kasunod niya ay nagkumpuni ang mga Levita, yung mga worship leader po ng Israel. Si Rehum na anak ni Bani, kasunod niya si Hashabias na pinuno ng kalahating distrito ng Keila ay nagkumpuni para sa kanyang distrito. Pagkatapos niya ay nagkumpuni ang mga pari. Nabanggit na naman po yung mga pari. May mga pari na nasa Hilaga, may mga pari na nandito sa west side, no? Ang mga lalaking mula sa kapatagan. At ang mga lingkod sa templo, mga temple servants po, no? Ay kasama po na nakatira sa Ophel ay nagkumpuni hanggang sa dakong nasa tapat ng pintuan ng tubig. Nasa Watergate na po sila, hindi po yung Watergate Hotel sa Washington. Nasa Watergate po sila. Kung titignan po niyo yung wall, yung Watergate po ay nandito sa banda. Malapit po sa Gihon Spring na pinagmumulan ng tubig na ginagamit sa templo. No? So, nandun na po sila. Nasa may dakong silangan at sa toring nakalabas. Pagkatapos nito ay nagkumpuni si Malkia na isa sa mga panday ginto. Meron na naman pong panday ginto. Hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal, mga merchants, no? Mga businessman, no? Mga salesman, mga traders, no? Sa tapat ng pintuan ng Hamifkad at sa itaas ng silid ng panulukan. At sa pagitan ng taas ng silid ng panulukan at ng pintuan ng mga tupa, ang mga panday ginto at mga mananalakal ay nagkumpuni, no? Hindi po ako nagtataka kung bakit ang mga panday ginto at ang mga lakal parang palaging magkasama. Siguro meron po silang joint venture or partnership. Pero ang makikita po ninyo dito, lahat ng uri at klase ng tao ay nakilahok sa pagtatayo ng bakod ng Jerusalem. Ang lahat ay may bahagi sa gawain ito at malinaw sa lahat ang layunin at kahulugan ng kanilang ginagawa. Ang isang principle po sa management, sabi nila, kung ang isang tao po, ang alam lang niya ay ang objective ng kanyang mas maliit na trabaho, ay kung kanyang matupad po yon ay maganda pong performance yon. Pero mas maganda daw pong performance ng isang tao pagka alam niya ang mas malawak na objective na ginagawa na ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ganun po ang binigay ni Nehemiah sa kanila. Alam nila ang mas malawak na kahulugan ng pagtatayo ng bakod ng Jerusalem. Kaya naman po, kahit po sila iba't ibang grupo at iba't ibang mga propesyon, lahat po sila ay wall builder. Lahat po sila ay tagataguyod, manggagawa
ng bakod ng Israel. Whether goldsmith ka o pari ka o levita ka o kung sino ka man, no? Kung ano man ang profesyon mo, kung mapapansin niyo mga kapatid, wala pong tinawag dito na professional na wall builder. Wala pong ganon, no? Iba't iba pong mga profesyon pero wala pong professional wall builder. Lahat po sila ay naging wall builder. Kahit na ano pa ang kanilang profesyon. Mga kapatid, dapat po ganyan din tayo sa ating iglesia. Tinawag po tayo ng Diyos mula sa iba't ibang profesyon. May mga accountant, may mga engineer, may mga lawyer, may mga bankero, may mga negosyante, may mga teacher, may mga doktor, may mga nurse, iba't iba pong mga profesyon. Ngunit lahat po tayo ay disciple maker. Di ba? Yun po ang ating common profession. Lahat po tayo ay gumagawa ng mga alagad ng Diyos. Yan po ang kabakuran na ating itinataguyod sa ating iglesia. Wala silang inaasahang professional na builder sa paggawa ng mga pader at pintuan. Nasa interes ng bawat isa ang maitaguyod muli ang bayan, ang bakod at maging matiwasay ang pagdaloy ng buhay at ekonomiya ng bayan. Napaka-importante po 'yon sa kanilang sariling development. So, wala silang inasahan na professional wall builders sa paggawa ng mga pader at pintuan. At lahat ay naging manggagawa kahit na ano pa ang kanyang propesyon. Mga kapatid, napakaganda pong tignan kapag ang isang iglesia ay sama-samang kumikilos sa paggawa ng mga disipulo ni Kristo. Hindi ba? Yung po ang utos sa atin eh. Yung utos kay Nehemiah, itaguyod mo ang bakod ng Jerusalem. Ang utos po sa atin ng Panginoong Diyos ay gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bayan at bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking iuutos sa inyo. Mga kapatid, yan po ang ating gawain. Iba-iba po tayong propesyon. No? May mga spiritual na leader, may mga pinunong lokal, may mga iba't ibang propesyon, pero lahat ay sama-sama sa paggawa at pagkilos ng Diyos. Pangapat na sangkat po, ang paghikayat ng gawain na pami-pamilya. No? Napaka-importante po talaga nung oikos. Naalala niyo po yung ating panawagan sa lahat ng mga pamilya ng GCF, ang ating pong oikos, ang ating pong household. No? Kahit po dito sa pagtataguyod ng bakod ng Jerusalem ay inihanay ni Nehemiah ang gawain ayon sa pami-pamilyang mga grupo. Napansin po niyo siguro yun sa ibang talata. Babasahin ko po ang ilan. No? Verse 10. Kasunod nila ay nagkumpuni si Hedias na anak ni Harumaph sa tapat ng kanyang bahay. At kasunod niya ay nagkumpuni si Hatus na anak ni Hashabneas. Pagkatapos nila ay nagkumpuni sina Benjamin at Hashub sa tapat ng kanilang bahay. Pagkatapos nila ay nagkumpuni si Azarias na anak ni Maasiyas na anak ni Ananias sa tabi ng kanyang sariling bahay. Sa itaas ng pintuan ng kabayo, ang mga pari ay nagkumpuni bawat isa sa tapat ng kanyang sariling bahay. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Sadok na anak ni Immer sa tapat ng kanyang sariling bahay. Kasunod niya ay nagkumpuni si Shemaiah na anak ni Shekaniah na bantay sa silangang pintuan. Nandito na po sila sa eastern side ng Jerusalem. Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Hananias na anak ni Shemaiah at ni Anun na ika-anim na anak ni Salaf ang ibang bahagi. Kasunod nila ay kinumpuni ni Mesulam na anak ni Berekias ang tapat ng kanyang silid. Mga kapatid, mapapansin nyo na sila ay ginrupo na pami-pamilya rin. So may mga grupo ng pari, may mga halo-halong grupo, may mga nakagrupo ayon sa pamumuno ng mga lokal, at higit sa lahat, may mga ginrupo na pami-pamilya, mga kapatid.
At napansin ninyo, sila po ang responsibilidad nila ay yung bakod na nasa tapat ng kanilang bahay. Bakit po importante yun? Kasi kung gagawin po ninyo ang bakod na nasa tapat ng inyong bahay, gagalingan po ninyo, hindi ho ba? Dahil po kailangan matibay po yung bahagi ng pader na iyon. Dahil nasa tapat ng kanilang bahay. Ganun po ang naging motibasyon na binigay ni Nehemiah sa kanila. Aba, kailangan pag-usayan niyo yan. Kahit na hindi kayo professional na wall builder, kahit na kayo ay pari o goldsmith o merchant, ay galingan ninyo sapagkat ang itinatayo ninyo ang magpoprotekta ng inyong sariling pamamahay, ng inyong sariling pamilya. Mga kapatid, ang ating pong paggawa ng mga disipulo ay ang ating proteksyon para sa ating sariling mga pamilya. Ganon po ang makikita nating aplikasyon itong nangyaring ito. Ang pag-organisa ng gawain ay inayon nga ni Nehemiah ayon sa mga pamilya. Mas maayos yung gawa dahil ang nakasalang po ang kanilang sariling tahanan. Madali din ang gawain dahil malapit lang sila sa kanilang tinitirhan. Wala po silang commute. Dahil ang ginagawa po nila ay naririto lang, nasa tapat ng sarili nilang bahay. May motibo din sila na ipagtanggol ang kanilang ginagawang lugar dahil nasa tapat nga ng kanilang sariling bahay. Pansinin niyo, sa verse 12, may makikita po tayong ganito. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shalom na anak ni Halohes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, siya at ang kanyang mga anak na babae. Mga kapatid, nung panahon pong yon, ang mga babae ay marami pong ginagawang iba sa pamamahay. Ngunit hindi po sila usually kalahok sa paggawa ng bakod, ng bahay, o pagtatanim. Hindi po. Sila po ay nagtatrabaho madalas sa loob ng pamamahay. Yan po ang kanilang gawain. Sila po ang taga-igib ng tubig, taga-luto ng pagkain, taga-alaga ng bata, tagapag-alaga ng mga lalaki ng kanilang bayan. Yan po ang kanilang tradisyonal na gawain. Pero sabi ni Nehemiah, aba, hindi pwedeng hanggang dyan lang kayo. Kayo ay dapat kalahok sa paggawa ng bakod ng Jerusalem. So kahit ang mga babae ay naging katulong ni Nehemiah at ng ibang manggagawa at ng ibang mga pinuno para maitaguyod ang bakod ng Israel, ng Jerusalem. Mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon ay mas maluwag na po ang pagkilala sa mga kakayahan ng mga babae. At kung atin po nga aminin, ang mga babae po madalas ay mas mahusay talaga. Lalo na po sa mga gawain kailangan ng excellence, na kailangan ng sinop, no? Mahirap po talunin ng babae sa isang gawain na kailangan ng masinop na paggawa, no? Makikita po natin na sa maraming mga ministeryo sa ating pong iglesia, walang katulad ang mga babae sa kanilang pag-aaruga, sa kanilang pangangalaga, sa kanilang pag-aalalay sa mga lumalaki sa pananampalataya. Sapagkat yan po ay natural nilang kalakasan. Mga kapatid, bagaman ang mga babae sa ating iglesia ay hindi maaaring maging pastor o elder, no, yan po ang posisyon ng ating iglesia, at yan po ay ayon sa salita ng Diyos. Ang pamumuno lang po, ang hindi sila maaaring mabigyan ng titulo, siguro, ngunit yung paglilingkod at pagmiministeryo sa loob ng bahay ng Diyos, sa loob ng sambahayan ng iglesia, ay lahat po, maluwag po, malaya po ang mga babae na kumilos, na gumawa, na maglingkod. At tunay nga po sa GCF, mga kapatid, kung papansinin po ninyo, ang talagang parang engine ng ating pong iglesia ay ang ating pong mga kababaihan. No? Minsan po talaga mahihiya tayong mga kalalakihan dahil sa sipag at dahil sa pusong paglilingkod ng ating mga kababaihan. Ang hindi lamang po sinasabi ng Biblia ay pwede ba kayong maging leader o mga spiritual leader? Yun lang po.
Pero pwede po ba kayong maging ministers? Ay, opo. Pwede po ba kayong maglingkod at magturo sa mga kapwa ninyong babae, sa mga bata, sa mga young people? Pwede po, mga kapatid. No? Ang hindi lamang po pinapayagan ay yung spiritual authority dahil yun ay binigay para sa mga kalalakihan. Kung meron po kayong problema dyan, tawagan nyo lang po ako o di kaya si Pastor Larry. No? Pero yan po ang posisyon ng ating iglesia at yan naman po ang turo ng Biblia. Ngunit mga kapatid, kung titignan nyo sa kasaysayan ng Biblia, napakaraming babae ang ginamit ng Diyos, pati na rin itong mga anak ni Shalom. Siguro wala po siyang anak na lalaki. No? At alam nyo, nung panahon na yon, parang isang curse po yon. No? Meron pa mga rabbi na nagsasabi, I thank the Lord that I was not born a woman. Ganun po kababa ang tingin ng mga tao, ng mga Israelita sa mga babae. Ngunit ang mga kumikilos na lingkod ng Diyos ay hindi ganon. Si Nehemiah po, kakaiba, sapagkat itinulot ng Diyos sa pamamagitan ni Nehemiah na gamitin kahit ang mga kababaihan at lalo na ang mga kababaihan upang itaguyod ang bakod ng Israel. At sa ating iglesia, hanggang sa ngayon, kumikilos at ginagamit ng Diyos ang ating mga kababaihan upang itaguyod ang discipleship sa ating iglesia. Huli at panglimang sangkap, ang masinop na pagpaplano at pangangasiwa ng trabaho. Mapapansin nyo, sa verse 1, nag-umpisa po sila sa sheep gate, ang pintuan ng mga tupa. At papaganyan po sila nagtrabaho. No? Para paikot. Nasa east gate na po tayo kanina, nasa eastern side. No? Ngayon po, sa verse 32 ay bumalik na sila sa pintuan ng mga tupa. Ang ginawa po nila ay itinaguyod mo nila yung kalahati ng pader. Kalahati ng pader para mapalibutan ang buong lungsod. Meron pong maayos at masinop na pangangasiwa. Ang ginawa para mag-umpisa sa hilagang dako, patungong kanluran, katimugan, at sa silangang dako ng lungsod, isang counterclockwise na disenyo. So mga kapatid, parang pong engineer si Nehemiah. Ganyan po ang kanyang pattern. Ganyan din po siya nagmasid. Naalala niyo sa chapter 2? Nung siya'y lumabas ng gabi, paano siya nagmasid? Lumabas siya sa Valley Gate na nasa west side at papaganito po siya nagmasid. Papunta sa East Gate. Tapos bumalik po siya at pumasok muli sa Valley Gate. Mga kapatid, yung pong pattern na yun, ganun din po ganyan ginawa ang pangangasiwa ng trabaho ng bakod ng Israel. Tabi-tabi po at magkakasunod ang iba't ibang grupo ng tao at pamilya upang may duktong ang bawat isa ng lahat ng 10 gate. Meron pong 10 pintuan. Baka hindi nyo nabilang. Nag-umpisa sa sheep gate. No? Lahat po yon ay 10 gates. At baka hindi nyo nabilang, meron pong 5 towers. At meron pong 5 sections ng wall. No? So 10 gates, 5 towers, 5 wall sections. Yung po ang pangangasiwa ng buong paggawa. Dahil sa maayos na paggawa ng buong bayan ng Israel, tamang pag-organisa ng kanilang pamunuan at malinaw na mga layunin nila, naitayo nila itong bakod na ito sa loob ng 52 days sa gulat ng kanilang mga kaaway. Ngunit hindi may kakaila ang pagkilos ng Diyos sa kanilang kalagitnaan sapagkat kakaiba ang kanilang pagkakaisa. Kakaiba ang kanilang pagkakaisa ng diwa at layunin. Na tila parang may kumikilos sa kanilang mga kalooban upang sila ay magkaisa. Hindi po sa galing ni Nehemiah, bagamat magaling po siya at yung kanyang mga ginawa ay dapat nating tularan, ngunit ang dapat nating makita dito ay yung pagkilos ng Diyos sa kalooban at diwa ng bawat isang mamamayan ng Jerusalem. Natupad ang panalangin ni Nehemiah. Dahil ang hiniling niya
ay ang pagtupad ng Diyos sa kanyang salita at pangako sa kanila. Naging magaan ang trabaho dahil sa inspirado ang lahat, isang malinaw na layunin na alam nilang lahat ay higit kaysa sa pagtayo ng pader. Alam nila na ang layunin ay higit lang doon sa pader na iyon, kundi ang panunumbalik ng Israel sa gitna ng kalooban at plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Naunawaan ni Nehemiah yon, pinaunawa niya sa lahat ng kanyang mga pinuno, pinaunawa niya sa lahat ng kanyang mga kabayan, na higit sa pader ay tayo ay ipinanunumbalik ng Diyos sa gitna ng kanyang kalooban at plano para sa kaligtasan ng buong daigdig. Mga kapatid, magandang tularan natin na Iglesia ng Diyos sa ating panahon ngayon. Ang pagkilos ng bayang Israel sa ilalim ng pangangasiwa ni Nehemiah at lalo na sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Magkaisa tayo sa isang paggawa ng karampatang nating pagsamba sa ating Diyos. Maglingkod tayo ng may sipag at malasakit dahil sa ating pagmamahal sa isa't isa. Kumilos tayo ng may sigasig dahil alam natin na ang ating gawain ay para sa kaligtasan ng mas marami pa na hinirang ng Diyos na makasama natin sa kanyang walang hanggang kaharian. Mga kapatid, tayo po ay kumilos sa ilalim ng pamumuno ng ating Diyos. At kahit sino pang mamuno sa atin, tayo ay magwawagi kung tayo ay nasa kalagitnaan ng kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa halimbawang ipinakita mo sa amin ng tamang pagkilos sa ilalim ng inyong pamumuno. Nawa o Panginoon, ang mga prinsipyong nakita namin dito ay aming maisagawa sa aming paghayo at pamamahayag ng iyong ebanghelyo, sa aming paggawa ng mga alagad, sa aming pagbabautismo sa kanila, sa aming pagtuturo ng lahat ng inyong iniutos sa amin sa kanila. O Diyos, nawa kami maging tapat sa Great Commission at sa dakilang misyon na iyong binigay sa bawat isa sa amin at sa aming buong iglesia. Nawa, ito ang bakod na aming sama-samang itaguyod para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan at sa ikalulunsad ng inyong kaharian. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikipisan tanglaw at paggabay ng Espiritu Santo magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid.